Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Nawala na ang tsansa ng Gilas Pilipinas para makalahok sa 2024 Paris Olympics pagkatapos ang masakit na pagkatalo laban sa South Sudan 87-68 sa classification round ng FIBA Basketball World Cup 2023 nitong Huwebes na ginanap sa Araneta Coliseum. Sinopresa ng South Sudan ang Gilas kung saan ipinakita nila ang kanilang bilis at tikas sa unang quarter at nagtayo kagad ng 16-3 advantage. Sinubukang makabawi ng Gilas sa pamamagitan ni AJ Edu 24-15, subalit hindi mapigilan ang mga Sudanese at tinapos ang quarter na may 17 puntos na kalamangan 34-17. Sa second period, nagpakitang gilas sina Dwight Ramos at Jamie Malonzo para idikit ang laban sa halftime 51-41. Nanguna para sa South Sudan si Carlick Jones sa nagawa nitong 17 puntos, 9 na rebounds at 14 na assist. Samantala, nagtapos si Jordan Clarkson ng may 24 na markers habang nag-ambag si Ramos ng 20 puntos. Nagrehistro si Edu ng 12 puntos at 8 puntos naman kay Kai Soto. Tatapusin ng Gilas Pilipinas ang kanilang kampanya sa World Cup laban sa China itong Sabado at umaasa na makakuha ng panalo para magkaroon sila ng pagkakataon para sa Olympic Qualifying Tournament sa susunod na taon. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Samantala, nabubuhay pa ang pag-asa ng China para sa ticket sa 2024 Olympic Games matapos talunin ang Angola 83-76 sa classification round ng FIBA Basketball World Cup. Umiskor si Hu Jingqiu ng 20 puntos habang humakot si naturalized at Minnesota Timberwolves forward Kyle Anderson ng 17 puntos, 7 rebounds at 4 na assists at may 16 na markers si Hu Mingxuan para sa 1-3 record ng mga Chinese. Lalabanan ng China ang Gilas Pilipinas itong Sabado para sa pareho nilang huling laro. Hindi naman nagpapakampante ang China dahil krusyal ang laro nila laban sa Gilas Pilipinas na gaganapin din sa Araneta Coliseum. Ayon kay Chinese naturalized player Anderson, hindi magiging madali ang tatahaking daan ng kanilang tropa dahil matikas ang lineup ng Gilas Pilipinas. Tinukoy ng dating Minnesota Timberwolves player sa NBA na si Anderson, si Filipino-American Jordan Clarkson sa matinik na parte ng Gilas Pilipinas. Nakalaro na ni Anderson si Clarkson sa pulpa noong nasa college pa ito kaya't may ideya na ito sa magiging laro ng Pinoy Cager. Alam din ni Anderson na malakas na puwersa ang ibibigay ng crowd upang suportahan ang Gilas Pilipinas. Nakataya ang pwesto sa Olympic Games sa classification round kung saan ang mangungunang Asian team ang papasok sa quadrennial meet sa susunod na taon sa Paris, France. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Pagkatapos ang masaklap na 5-set loss sa Kazakhstan, bigo muli ang Team Philippines laban sa China sa Pool D ng 22nd Asian Senior Women's Volleyball Championship na kasalukuyang ginaganap sa Nakhon Ratchasima sa Thailand. Sa bisa ng 25-15, 25-20 at 25-17 na pagkatalo, lumaban ang National University-led Philippine team sa ikalawang set sa pangunguna ni Alyssa Solomon, subalit hindi ito sapat para kunin ang set na linaro sa Charchay Hall.
Nanguna para sa China si Wu Mengji sa nagawa nitong 18 puntos mula sa 15 attacks, 2 blocks at 1 ace, kasunod ni na Zhong Hui at Yang Hanyu na nakapag-ambag ng tig 10 puntos bawat isa. Nakagawa naman ng 13 puntos si Solomon para sa panig ng Pilipinas. Una nang natalo ang Team Philippines sa Kazakhstan sa score na 21-25, 25-17, 26-24, 25-27 at 6-15. Sa pamamahala ni Brazilian coach Jorge Edson Sousa de Brito, pinangungunahan ng Team Philippines ng kauna-unahang Rookie Most Valuable Player ng UAAP Women's Division na si Belia Bilen at si V-League Best Opposite Spiker Alliza Solomon. Kasama rin sa team ang ilang NU players na sina Natasha Bombita, Lams Lamina, Shaira Hardio, Minerva Maaya, Evangeline Alinsug, Erin Pangilinan, Pearl Denura at Myrtle Escanlar, kasama din ang mga rookies na sina Ara Panike at Abigail Pono. Kasama din sina Lorene Toring ng Adamson University Lady Falcons at Nina Itang ng University of the Philippines Fighting Maroons. Susunod na mga kalaban ng Pilipinas ay ang Hong Kong na gaganapin naman sa MCC Hall, The Mall, Surat ngayong Biyernes. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At yan ang pinakahuling balita sa larangan ng palakasan. Para sa Radyo Pilipinas World Service, ito po si Leo Magpayo. Magandang araw. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon.